Well, first and foremost, I'm very honored. I'm very honored to be part of this project. Papasalamat ako, of course, siyempre si Tita Reggie, na sinama niya ako dito. I feel like I was so blessed kasi I never got a chance to work with TV. Pero yun nga, nasabi ko dati, first movie ko nung bata ako, siya yung mami ko, tsaka si Tito Bo yung daddy ko sa Pakawalan Mo Ako. Elwood Perez yun. Wala pa akong kapuang-puang na yun. But anyway, ang pinaka-unforgettable ko is naka-excite ako si Ate V sa telepono. Pero wala talaga. Hindi ko makakalimutan yan because it was an opportunity for me to do a scene with Ate V. But never happened because nga, nasa Japan, yung eksena niya, nasa Manila kami. Pero yun ang hindi ko makakalimutan. At saka yung eksena namin ni Cassie, she dared me to hit her. So nakita sa trailer yung sinampal ko siya. Sabi ko, dadayain ko na lang. But she opted to, sabi niya, no, Kuya Gap, just make it real para makahugot siya ng emosyon. Sorry. Sakit. Masakit. Masakit ba? Hindi naman. Hindi naman. No, but it turned out, no, but I'm very proud of Cassie kasi the scene turned out to be really good. Nakatuwa-tuwa si Direk Romel at si Direk Rado. Thank you, Direk, for making Cassie another victim of pan-idol man. Ayun lang po. Yeah, Miss Lynn. Siyempre, blessed. Tulad ng sinabi ni Gabi, to be part of this film. Unang-una dahil kasama ko si Mr. De Leon, si Ate B, si Gina, si Balot, si Kakay, si Gabi, at sino pa ba? Nasa harapan ko. Ayan, no? Ayun, sorry po. si Darren, si John. And then, of course, madirect ni Direk Romel at ni Direk Rado. Ang pinaka hindi ko makakalimutan siguro yung disco scene namin. Napaka-memorable sa amin yun dahil di ba sayaw-sayaw kami, gano'n. And then yung pag-exit namin ni Ate B at ni Kakay, ako po ay nadapa. At salamat Ate B, sinalong mo ko. Thank you for your love. At si Kakay po, patong-patong po kami. And then, sige, yun lang po. Pero close-up ko yun, Close-up ko yun. Ending ng exit nyo sa akin. Nung nakita ko kayo magkakayakap kayo sa sahig, puro behind nyo nakita ko. Okay, tutuloy ko na yung kwento. Totoo po Ano yun. nakainom na kayo? Totoo po yung eksena pong nangyari na yun kasi nasabit po yung paa ni friend dun sa parang setup. So, hindi kami makatawa ng malakas. So, yung tawa namin tatlo, kasi si Tito Bo, close up niya nga, andun pa siya sa eksena. So, ganun lang kami tatlo, tapos gumagalaw lang yung balikat namin. Tapos yung mga staff, tumatawa din sila, pero hindi sila makatawa ng may, boses. Kasi may eksena pa si Tito Bo. So, nakahinga lang kami pagtapos, pagkap, ganun. Tatawa lang kami ng tawa. Patong-patong kami, nasa ilalim si Lynn, si Ate B, tapos sa ibang, nasa ibabaw ako ni Ate B. So, yun yung nangyari sa eksena. Isa yun sa mga unforgettable din. Pati yung highlight sa ating yes. Tapos yung sa Japan namin, madami rin kami magandang experience. At saka siguro, lahat ng kasama dito siguro sa movie na to, pwede mo sabihin na blessed. Lalo na yung cast, kasi nga sa dami ng pinagdaanan namin, andito pa rin kami lumalaban para sa pelikulang to. And grateful kami lahat dahil sa suporta ng mga kaibigan namin, lalong-lalo na sa press and sa suporta sa aming family and friends. And of course, ako personally, na makatrabaho si Ate V sa second time, ng pangalawang beses. And hindi niya pa rin nakakalimutan yung pangalan ko. Alam niya pa rin, Kakay. I love you, Ate. And si Tito Bo, first time ko siyang makaka-work sa isang movie. And kahit hiwa-hiwalay kami, may Philippine team, may Japan team.
pag nagsama-sama kami, get rock and roll sa Preston, or kung meron kami mga ganap, parang magkakasama kami nag-shoot ng pelikula. And sobrang nag-bond din yung cast and yung prod. Oo, and yun, sobrang, pag napanood nyo siguro tong pelikula na to, ang mafe-feel nyo lang, mawawarm yung heart nyo. Kasi makikita nyo kung paano nag-bond yung cast and yung samahan namin sa pelikula to. Mag-deliver yon sa screen. Makikita nyo na, ay, kaya pala ganun. Kasi ang ganda ng bonding nila. Tsaka, ang dami nag-start ng friendship. Oh, pwede na akong umutang kay Lynn kasi... Nagpalit ba tayo ng mic, friend? Ayun. And grabe katrabaho yung Vilma Santos at Boyan De Leon. Yung maidirect ka ni Boyan De Leon, tapos makikita mo silang si Tito Boyan dinidirect din si Ate V. Grabe silang dalawa. As in, grabe. At saka, ang sarap ng feeling na kasali ka. Okay yung, may lugar yung opinion mo dun sa production. Kasi, real talk natin, hindi man lahat ng production na sinamahan ko. Meron akong lugar, yung opinion ko. So, si Tito Wamang nagdadirect siya, si Direk Den, and si Direk Rado, si Direk Robet. Direk, okay ba to? Masarap yun para sa isang aktor na may say ka kahit papano. So, it's very collaborative, yung team namin. So, ang saya-saya. And ang sarap pa-direct ni Tito Bo. And yun. Sana, magustuhan nyo. And nararamdaman ko na magugustuhan nyo. Mag-I love you kayo sa isa't isa. Pagkatapos. Thank you. Thank you, Kai at Jack. Ano yung unforgettable namin during the shoot of Perfect World. And sa akin po kasi, 1 million. Boto ko dun sa away ng mag-ama sa scene. 9 million. Gusto ko maging superhero. Kukunin ko yung kamay ni Kuweta. Tito ba? Hindi ko naman pwedeng pakailangan niya eksena. So, Tito, nakiiyak na lang din ako sa kanya. So, sabi ko, ayun na lang unforgettable na talaga. Diba? Ikaw. Yes, yan. Direk Romel, panikirin daw sa mga. Unforgettable ko, makatrabaho ko si Ate V, si Brother Will. Sobrang privilege. Makatrabaho ko yung mayroon ng artista ko. Napaka-unforgettable po sa akin. At saka yung pressure ni Ma'am Reggie. Napaka-unforgettable. Sobrang. Yun po ang hindi malimutan. Tsaka yung dapa nyo, hindi ko malimutan. Yung nag-swimming kayo sa bar. Hindi mo kami masigawan ka rin? Oo, siyempre. Yun po. June. Parang yung pinaka-mga memorable moments po namin hindi kasali sa pelikula. Ano po siya, hindi siya sa mga eksena ko. Kasi, yung bonding namin off-cam, yun po talaga yung mga memorable experiences namin sa pelikulang ito. But of course, taong tama. Ay, sorry. Pwede po. But if it were to be part of a film, siguro yung mga memorable na scenes po namin were shot sa Subic, yung mga nasa beach, ayun po. Ako naman yung... Ano ba yan? Yung sampalan scene ko. My papa, thank you papa, you're the best. Actually, totoo yung tears ko dun kasi napakasakit yung sampal. Pero, ginusto ko yan. So, it's okay. Professional po tayo. Wow! Sheesh! And then, yung isang memorable scene is yung last scene natin sa movie. So, abangan niyo yan. As in... Uy, nakalimutan ko yun. Wow, ha? Talaga ba? Wow! How can you forget that? Because it's been months na. Ako ano pa rin eh. Bakit gano'n? And you? But, Di ba yung memorable sa'yo? Nakilang take tayo kasi oh my gosh! Gano'n ako ng gano'n. So, ayun. Abangan nyo na lang po. Thank you. Si Direk Gina. Direk. Yes. Kanina pa ako nag-iisip ko ano sasabihin ko. Ang pakiramdam ko lang, natutuwa ako because after so many years,
napasama ako. Nakasama ko ulit sa pelikula si Christopher na ang tagal-tagal ko nang nakasama talaga. At lalong-lalo nang mas matagal ko nang hindi nakasama si Ate V. Palagay ko parang, hi! Parang, Amy Marcos ka pa yata nun at Irene Marcos. Nanguli tayo na kasama. Hindi naman. But, you know, pareho pa rin kaming bata yun. Yeah. So, kahit na alam ko na wala tayong eksena, it was an honor for me to be handpicked by Miss Reggie Magno to essay the role of Christopher's ex-wife. And it was also a great time to share the screen with Lotlot De Leon na ang tagal ko rin hindi na nakasama dahil bata ka pa rin yata, no? Bata pa rin si Mater, and she has grown to be a very good actress, and I'm just so happy and I'm so blessed that I was able to share the screen with you. And the scene with you, Christopher, kahit na phone conversation. And Ate V, I hope the next time we'll share the screen. We'll share the screen na together, ha? Promise mo, ha? Yes.